Habang naglalakad si Chin, bakas sa kanyang mukha at katawan ang nangyari sa laban, sinabi niya sa kanyang sarili, buti na lang nagawa kong silang maiwasan, at masyado ko silang minaliit, si Chin pala ay tumakas. Sa ilang sandali siya ay nakarinig ng isang tinig, na nagsasabing huwag ka nang umiyak at kung sila ay susundan mo ikaw ay mapapahamak. Ginawa ko ito para sa kaligtasan mo. Ito pala ay si Jia na humahagulgal sa iyak. Nang makita ito ni Chin ay napagtanto niyang ito ay galing sa grupo ni Yu. Nang bigla niyang inakbayan ang lalaki at balak niya nang suntukin, agad naman pinigilan siyang ni Jia, at sinabing boyfriend niya ito. Si Chin ay napatulala sa kanyang naririnig, ang lalaki ay nagpakilalang si Li Wenjia. Sinabi nitong, ikaw si Brother Chin di ba at ikaw ang lalaki ng Queen? Namumula namang napaubo ang bida, at dito nalaman ni Chin na balak umalis ng dalawa sa maliit na grupo ni Yu dinala ni Li Weng si Jia ng palihim. Nang sila ay makarating sa base ng grupo ni Li Weng at sila ay nagpulong sa harap ng hapag-kainan nagtanong si Chin sa isang lasing na lalaki kung ito ba ang tinatawag na City of Destiny. Narinig ko ito sa radio. Sagot ng lalaki, hindi big bro. Tayo ay nasa labas ng city at ang city ay masyadong strikto, kaya ito ay hindi dapat tuluyan ng mga tao. Tanong ni Chin, ano ang ibig mong sabihin? Bigla naman sinabi ni Li Weng, Lao, huwag na nating pag-usapan yan. Pagkatapos ng kanilang usapan, ipinakilala naman ni Li Weng ang isang babae kay Chin at sinabing ito ang babaeng kanyang makakasama ngayong gabi. Lumalim na gabi sinabihan ni Chin ang babae. Maari nang siyang matulog sa kama. Sagot ng babae, may iba ka pa bang kailangan? Sabay baba ng kanyang damit, at lumapit ito kay Chin at lumuhod sinabing, ikaw ay mabuting tao kung may pagkakataon ako ibabalik ko ang kabutihan mo. Hindi na kailangan sagot ni Chin, si Chin naman ay nag-aalala sa Hanghai City at kay Lily. Makikitang malubha ang tama ni Chin dahil sa isang mutated zombie, agad na nagising si Lily sigaw ang pangalan ni Chin, isang masamang panaginip, napasabi na lang si Lily sana ay ligtas si hubby at nasa maayos na kalagayan, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala, sa lugar na kinaroroonan ni Chin mapapansin sa kagubatan sa ibabaw ng bundok makikitang may nagliliwanag na mata isang palang mutated zombie. Sa labas ng village makikita ang mga bantay handa sa anumang pag-atake, nang biglang may sumalakay sa isang mabilis at biglaang pagkamatay ng isa sa mga bantay. Ang isa ay napasigaw hanggang ito ay tumatakbo ngunit mabilis ang zombie kaya't ang lahat ay humantong sa pagkamatay. Nagigising si Chin sa ingay. Sinabi niya sa babae na manatili sa second floor, agad naman itong sumamang ayon. Sa baba makikita ang kalunos-lunos na pangyayari halos walang nakaligtas sa bagsik ng isang jumping mutated zombie, nang malapit ng tamaan ng pag-atake ng zombie sa pagdating ni Chin ito ay kanyang nasangga ng isang sipa. Sinabi ni Chin, kayo umakyat sa taas habang ang zombie sa kanyang harapan ay naghahanda sa pag-atake nilabas nito ang dila, si Wen Jia ay nakikiusap kay Jia na siya ay patayin. At makikita ang kanyang mukha unti-unting nagbabago. Dagdag pa ni Wen Jia naramdaman kung ako ay unti-unti nang babago, kaya pilit niya inabot ang baril at tinutok sa kanyang sarili, at nakiusap kay Jia na tulungan siyang hanapin ang kanyang ina. Napasigaw si Jia nang biglang kinalabot ni Wen Jia ang baril, at humagulgol sa iyak. Habang nakikipaglaban si Chin ay dinampot ni Jia ang baril at pinaputok ng muntik na nataman si Chin, at nagtanong, anong ginagawa mo? Nang malapit nang maabot si Jia ng halimaw hinarangan ito ni Chin, sa galit ni Jia muli itong nang paputok, hinarangan naman ito ng babaeng kasama ni Chin, at siya ang tinamaan ng bala, nasalo naman ito ni Chin, at nagsalita ang babae. Sa wakas bayad na ako lumiyab ang galit sa puso ni Chin at ang kanyang katawan ay nanglalabas ng kaunting pulang liwanag, itinaas niya ang kanyang espada at sinabi sa zombie mamatay ka. Sa tindi ng galit ni Chin, nagawa niyang patamaan ang halimaw at makikitang ang malaking pinsala nito sa katawan,
Nang tumatakas na ang halimaw hinabol ito ni Chin sa kabilang banda makikitang lugmok si Gia at muniiyak. Sa wakas napuruhan din ni Chin ang mutated zombie at binaon niya ang kanyang espada sa ulo nito. At ito ay kanyang sinunog, at ilibing ang mga namatay. Si Gia ay nagpasalamat kay Chin. Nagtanong naman itong ano ang huling kahilingan ni Wen Jia. Sinabi ni Gia na, gusto niyang hanapin ko ang kanyang ina. Napaisip si Chin, dadalhin ko siya sa Chin City at aayusan ang lahat. Wen Jia naway maging mapayapa ka. Habang sila ay nasa paglalakbay tungo sa Destiny City sakay sa isang sasakyan napahinto sila ng dahil sa mga nakaharang sa sasakyan. Bumaba sila para alisin ito. Nang bigla silang napalibutan ng mga armadong tao. Napasabi na lang si Chin isang ambush masyado akong naging kampante. Nagsalita ang isang babae ang Destiny City ay malapit na dito. Gusto niyo bang pumasok sa city? Kami ay ang search team ng Destiny City. Ayon sa regulasyon ng city kayo ay maaring pumasok at magkaroon ng proteksyon kung ibibigay niyo ang inyong mga supply. Sumagot si Chin, kami ay hindi mananatili sa city may hinanap na isang tao. Tanong ng babae, sino at ako ay may baril na nakuha mula sa inyo? Tugon ni Chin hinahanap namin ang ina ni Wen Jia at hindi ko alam ang kanyang pangalan. Sumagot naman si Jia narinig ko ang tungkol sa kanya. Nagtanong si Chin sa mga tao kung kilala nila si Li Wen Jia. Sagot babae kung kailangan nyo ng dagdag ng impormasyon kailangan muna ng kapalit. Nakikita kong maganda ang babae pwede mo siyang ipagpalit upang maging kasama ng aking kapatid. Nagtawanan naman ang mga lalaki. Sagot ni Chin, ako rin ay isang gwapo bakit hindi ako ang kunin mo upang maging kasama mo? Nagalit naman ang mga lalaki pinigilan naman ito ng babae, at sinabing pumasok muna tayo sa city at pag-iisipan ko muna ito, at sila ay nagpakilala sa isa't isa, ang babae pala ay silang Yu. Sa loob ng city makikitang ang napakaraming refugee, nagkita na sila Jia at ang nanay ni Wen Jia. Nagtanong nanay ni Wen Jia kung nasaan na ang kanyang anak agad naman humagulgol si Jia at sagot niyang si Wen Jia niligtas niya ako. Niyakap naman niya ito at sinabing, naintindihan ko iiyak mo lang yan. Muling nagslita silang Yu, nahanap ko na ang pinahahanap niyo tao, kaya paano mo ako babayaran? Tumalikod lang si Chin at naglakad papalayo sinundan naman ito nilang Yu at sinabing kinakausap pa kita. Itinuro naman ni Chin ang isang malaking building tanong niya kay Lang Yu. Ano yun? Tumugon si Yu, yun ang Pentagon yun ang pinakaimportante at pinakaligtas ng lugar sa city. Ang mga latecomer katulad natin ay nanatili lang sa mga tolda. Sagot ni Chin na intindihan ko. Bibigyan kita ng bahay na may sukat na 50 square meters aari ka pang maligo gamit ang maiinit na tubig hindi lang yun may pagkain at hindi muna kailangan maghanap ng pagkain sa labas. Sumagot silang Yu, Uncle nagbibiro ka ba? Lahat ng yun ay makakamit mo kung sasama ka sa teritoryo ko. Silang Yi ay hindi naniniwala kay Chin. Nang nagsalita ang isang lalaki sinabing narinig ko ang nangyari sa kaibigan mo si Wang Jia at pinakilala ang kanilang commander si Chen. Nagsalita si Chen, bibihira na ang mga taong nagpapahalaga sa kanilang mga kapamilya at kaibigan sa panahon ngayon kaya kinagagalak kung makilala ang mga tulad mo. Bamulong silang Yu kay Chin, siya ang pinakamataas na commander dito siya ay si Chen Shuhi. Maswerte ka't nakilala mo siya, sabi ni Chen, halikayo't sumama sa akin sa Pentagon at ipaghahanda ko kayo ng silid sa narinig kong kayo ay mananati ngayong gabi at aalis din bukas. Agad naman ng pasalamat si Chin, sa isang silid makikita silang Yu na natutuwa dahil siya ay nakagamit ng mainit na tubig. Nang magtanong si Chin ito na ang silid na binigay ni Chen bakit ka sumunod sa akin at ang damit ay pangit. Reklamo ni Chin, sagot nilang Yu, stingy brat alam mo bang walang mainit na tubig sa mga talda kaya pwede bang iwanan mo muna ako hanggang matapos ako maligo? Shot ni Chin nasa sayo na yun, bigla naman lumapit silang Yu, pwede ba,
Sabay tulak kay Chin palabas at sara ng pinto. Napasabi na lang si Chin, meron ba kaya magkakagusto sa katulad ng babaeng yun? Pero sandali matapos kong mapatay ang mga second-class zombie lalo akong lumakas. Ang paningin at ang pandinig ko ay kaya nang umabot ng 100 metro, wika niya. Nang marinig niya, ang isang usapan, Dr. Wang, gusto mo bang hayaan na lang ang buhay ng libo-libong tao na nabubuhay dito? Commander Chen, hindi mo ba kayang isugal ang buhay ng mga tao para sang katauhan sa hinaharap? Ano ang gagawin natin kung sa kailang mapisa ang itlog na yan? Bigay mo ako ng kaunti pang oras, natapos ang pagtatalo ng mga tao sa loob. Anong itlog? Tanong ni Chin sa kanyang sarili. Nang makatapos silang Yu, sinabi niyang, ako aalis na, nahawakan ni Chin ang kanyang kamay at sinabing sandali. Namula naman silang Yu nang may tinuro si Chin. Ito pala ay ang napakaraming bilang ng zombie sa paligid. Dagdag pa ni Chin ang 6 na metro pader ay kayang talonin ng second-class jumping zombie. Sinabihan niya silang Yu bumalik sa pagtulog at kanyang titingnan ang sitwasyon. Sagot nilang Yu, mag-iingat ka, sumang-ayon naman si Chin. Sa defense wall makikita ang mga bantay ay pinapuputukan ang mga grupo ng zombie. Nagsalita ang isang bantay. Captain Lu, napansin mo na ang kakaibang galaw ng mga zombie, lahat sila ay patungo sa Pentagon at parang sila ay naa-attract sa isang bagay? Huwag niyo munang pansinin, kailangan muna natin silang ubusin bago pa sila makalapit, sagot ng Captain. Sa loob naman ng Pentagon nagkaroon ng mataas na alarma at salita si Commander Chen. Ang lahat ay manatili lang sa loob at huwag lumabas. Nang masalubong nila si Chin, pinatigil niya ito at pinababalik sa loob at sinabing may nakapasok sa Pentagon. Yun ba ay ang nasa itlog? Agad naman tinaas ng mga sundalo ang kanilang armas. Sa kabila ng tensyon nagsalita si Chin, hindi niyo ako kalaban at gusto ko kayong tulungan. Sinabi ni Chen, sumama ka sa akin. Sa loob ng isang silid makikita ang isang bagay ay nawala na ang laman nito. Nagpaliwanag si Dr. Wang, ang bagay na ito ay isang itlog ng isang second-class jumping zombie king at ito ay nakawala na, kahit ito ay kakapisa pa lang, at sa pag-aaral at pananaliksik ang second-class jumping zombie king ay nag-e-evolve sa isang first-class zombie king. Tanong ni Chin, at ang second-class zombie king ba ay mag-i-evolve sa isang third-class zombie king? Sagot ni Dr. Wang, theoretically speaking oo. Tanong Chin, nasaan na ito? Sagot ni Chen, ayon sa report ito ay nasa Area B. Sa Area B makikita ang evolved zombie ay dala ang isang bangkay ng isang sundalo bilang pagkain. Napasigaw ito. Sa isang silid ay makikita silang Yu ay nanginginig sa takot at nananalangin. Pakiusap, huwag kang pumunta dito, at sa labas makikitang kinakain ng jumping zombie king ang dala nitong sundalo.